Nak, may sasabihin pala ako sa'yo. Ito gusto kong maging totoo sa mga kababayan natin. Sa mga nagmahal sa'yo, especially sa mga nagpaabot ng pagmamahal sa'yo. Ang totoo lang, ang totoo lang, Nak. Sana huwag kang magalit. Ako. Yung mga pinapadala sa'yo, ubos na. Okay lang po. Alam po yun. Pera lang po yun eh. Sorry, kuya. Okay lang po. Yudo. Nanaw dapat kanto. Kasi sa dami ng expenses na. Hindi po. Pero yung iniisip ko na lang yung mga lupa, yung mga yun na lang kapalit. Ano nga po rin ako. Pasensya na, kuya. Okay lang po. Kaya na lang po yung pera lang. Tapos iniisip ko pa nga nitong nung magka-college ka. Po. Baka hindi kita mapag-aral. Okay lang po yun. Paano kung walang pang tuition si tatay? Dishwashing naman po. Dishwashing. Tapos yung huling pinadala sa'yo, Po. niyang ng Cagayan Valley tsaka nila Tito Francis, sila sa DM Armies, nagastos ko na din yun. Manita bali lang po yun. Wala po yun. Pera lang po yun. Bilis na po nga wala. Okay lang ba talaga? Wala lang po. No hard feelings? Wala po. Parang kang naiiyak. Hindi po. Wala po yun. Sa Bible naman po yun eh. Ibalay mo ubos yung kayamanan mo, huwag na mawala yung love. O yan. Nasa Bible pala yun, kuya? Sabi, para akong may iyak doon. Ano po yung sinangin ko po nung nakaraan? Yung sa Macho 1821 po. Kaya po yung bakit imbes na po paulit-ulit na nagbata Pedro, parang 7 times daw po ba? Kasi po yung dito po ang sagot po na na hindi parang 7 beses kundi 7 ulit na 7. Ano po. Tapos meron po yung mayaman na lalaki na may utang sa kanya, milyon po. Yung po na syempre yung milyon na po yun, hindi po biro na utang po yun. Kumbaga hindi lang po yung 1 milyon o 2 milyon. Kasi milyon nga po eh. Baka nga po worth more than 5 million pa po yan. Yeah. Eh ang ginawa po ng tao nun na nagmakaawa po sa hari lumuhod. Eh yung hari po nakawa. Kaya parang ina-apply ko din po na kahit paubos po yung kayamanan ko. At least parang nakatulong na rin po. Hindi ka nalungkot na ubos yung pera mo? Hindi. Kayo naman po gumasta, hindi naman iba. Eh, pag di naman ako iba sa akin, parang family ko na po. Tapos, father. Anong parang naguluhan ako dun? Oh, Anong parang? father po. Father. Anong parang? Tatay mo ko eh. Po. Ba't may parang? Hindi po. Kumbaga yun sa po, di ba po? Kasi nung una parang ilang pa po ako nun. Sa nila ngayon po parang mas tinig ko na po ngayon na tunay po na family. Pero nagigilty nga ako, bakit di ko sinabi kaagad sa'yo na nagastos ko yung pera mo? Ano na naman po yun? Sabi nga rin po sa Bible na wag po natin wag po natin yung pagkumbaga yung pera po yung naghahari po sa sarili natin. Dahil po yung tayo po yung maghahari sa pera. Oo nga. Yun nga parang naghari nga yung pera sa akin kasi nga hindi ko sinabi sa'yo, kumbaga nawala yung respeto ko sa'yo, hindi man ako nagpaalam sa'yo. Kasi hindi nga ako nagpaalam kasi isip ko parang mababayaran ko naman kagad.
Hindi naman po, parang ano lang po yun, parang ano, Kasi yung buy and sell natin sasakyan, mahirap magbenta eh. Hindi umiikot yung ano. Yung dishwashing, kahit piso-piso, mabilis. Eh sa tingin ko, parang mahirapan tayong makamilyon kagad sa ano. hindi ba? Hindi lang po. Baka pagdating natin sa bahay, mag-lock ka ng pinto, tapos umiyak ka. Di ba po ano yung pera? Mababa po yung panahon, makapag-ipon ba po yan? So yung sa piso-piso na yun, sa 16 years, ilang araw po ba sa isa na? Paano kung darating yung araw, kumari nagkaroon ka na ng asawa, hindi ko nabayaran yung ano mo, hindi ko nabayaran yung mga pera sa'yo. Eh, di ko naman po parang tinitake ko na parang utang po yung parang utang na loob niyo po. Ang inaano ko po dun is parang yun na rin po yung bayad ko sa lahat ng ginawa. Ano bayad? Parang hindi naman po yung parang kunyari po kasi bakit sa mga ganun po kasi tapos pagka hindi po nabayaran di ba parang nagagalit po. Kumbaga ako po di ko naman po tinitake ko na kahit nga po din yung bayaran yung wala po problema dun. Makapag-ipon mo po. Mahaba po yung panahon. Marami po pong mga magana. Paano yan? Ipabas na naman ako nila ano nito, nila Tita Lovely. Basta po kasi yung mga ano po kasi tao po kasi Saka si Tita Nanet, Tita Biana. may mga tao po kasi yung hindi po kasi pinapasuggest eh. Mas pinipili po nila yung gawa ng laman para po sa gawa ng espiritu. Kaya pag nagbasa po kayo ng Bible, maka-apply nyo din po sa, ano, yan, sa lifestyle.